Sa matagal-tagal na panahon na rin na ginagamit tong aking scooter. Ang maganda dito, siya ay 48 volt at 28.6 ampere ang kanyang battery. Mayroon siyang rear motor na 1000 watt. Maganda siya patakbuhin lalo na sa mga long ride dahil mayroon siyang upuan. Maganda sa scooter na mayroon siya sariling upuan. Hindi tayo makangalay sa ating pagdayo kasi ito po ay stand-up scooter. So matagal ko na ginagamit to. So ang kudo na natakbo nito ay nasa 1,629 km. Medyo malaylay na rin ang tatakbo ko gamit ang scooter nito guys. Kaya ngayon ko siya ginawa ng review kasi gusto ko talaga yung kanyang quality. Hanggang ngayon sa 1,600 kilometer, wala pa ako nakitang issue sa scooter na to. Pagdating naman sa brake, hindi ganun kaganda ang kanyang brake. So, alalay tayo sa preno, alalay tayo sa takbo. Ang top speed ng scooter na to ay pumapalo siya ng 55 km pag full charge. Pero hindi siya ganun kabilis pag nasa highway ka na. Yung 55 km, pag nasa highway tayo tumatakbo, yung pakiramdam natin ay medyo mabaga siya. Pero ang range naman ito ay umaabot ng halos 100 km. Para sa akin, ang isang full charge na scooter na to ay katumbas ng 100 pisong gasolina ng ating motor na ginagamit. Isa lang sa problema natin dito sa scooter na to ay yung kanyang shock ay sobrang napakatigas talaga. Hindi ko alam pang heavy load siguro yung kanyang shock. Kahit subukan ko siyang ugain, halos hindi siya umuuga. Napakalit din na kanyang laro ng kanyang suspension. Yan. So kung napansin nyo guys, napakatigas na kanyang suspension. Yun yung problema natin sa scooter na to. Pero pagdating naman sa kalsada, sa road, ay hindi naman, kung sa semento naman tayo bumabiyahe, okay lang yung kanyang suspension. Hindi naman siya kailangan ng sobrang tigas. Kailan pag nasa kalsada tayo, hindi na rin kasi siya naglalaro halos. Pero hindi naman ganun siya katagtag. Dahil lang upuan niya, ay meron din siyang suspension sa upuan. Ang upuan naman niya ay pwedeng tanggalin at pwede rin ibalik. Kung gusto mo na naka-stand up, tatanggalin mo yung upuan. Pwede mo rin siyang ibalik kung gusto mo na nakaupo. Mayroon din siyang tail light na tinatawag. Ito ang kanyang tail light. Mayroon siyang maiksing shock sa likuran. Tapos ang kanyang 100 watt na motor ay nasa likod lang. Hindi siya dual motor guys. So sa likod lang talaga ang kanyang suspension. Hindi siya dual motor. 1,000 watt naman siya kahit siya ay single motor lang. Parito naman sa performance battery, hindi pa naman siya nag-deplete yung kanyang battery kasi tinatry ko pa rin siya sa mga long range. Same pa rin yung battery niya, halos ganun pa rin yung distance. Hindi pa siya depleted sa 1,600 na kilometer na ating natakbo. So yung kanya namang headlight ay makikita dito sa may bandang ibaba ng kanyang telescopic. Parito naman sa manubela, ang manubela naman ito ay adjustable. Pwedeng taasan, pwede rin babaan. Kung bata ang gagamit, halos ganito at nakasit. Kung gusto mo naman tumayo, tatanggalin mo lang yung lock dito. Pwede mo na siyang hilain para tumaas na siya at pwede ka ng stand-up scooter. Tapos tatanggalin mo na lang yung upuan. So yun na, stand-up scooter na siya. Ganyan yung pinaka-maximum height ng scooter na to sa parating sa kanyang manibela guys. Sa mga nagtatanong kung saan natin to pwede mabili, meron ito sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Ito po isa sa pinakamura na makikita natin sa online na cash on delivery na electric scooter na mabibili natin pagdating dito sa ating online selling platform. Ang gulo naman ito guys ay off-road tire. Ang pinagtataka ko lang, napakatigas ng shock pero naka-off-road tire ka. So off-road tire ka pero hindi mo siya pwedeng gamitin sa off-road kasi sobrang tigas ng kanyang shock absorber. Yun lang ang ilan sa mga issue pagdating sa scooter na to. Pero kung gusto mo ng reliable na scooter at yung talagang makakatipid ka sa gasolina, kasi ang katumbas ng isang biyahe mo dito ay 100 km per full charge nito. Pagdating sa range ng takbo ng scooter na to guys.